Nanindigan si Raida Maglangit, kasalukuyan mayor ng Kapatagan, Lanao del Sur. Ang kasalukuyan din kapatid niya ang mayor sa mayor ng Matanog. Si Raida Maglangit, ang kanyang susuportahan ni si aspirant Governor Suarto Teng Mangudadato or Team Tampil Tano. Narito ang kanyang panayam. Magandang hapon po sa lahat. Kami po ako po ay sumusuporta sa mahal na Governor, si Governor Teng Mangudadato, dahil nakita ko po sa kanya ang totoong leader na may malasakit sa tao at sa development ng mga munisipyo. So, believe ako sa kanya dahil sa kanyang leadership na sa development at saka napaka-generous na tao. So kung baga wala ka nang hahanapin sa development, pro-development siya at may puso para sa tao. Yun ang hinahanap natin sa isa. Nabanggit niyo po na yung pagbabayad ng utang na loob. Ito ba dahilan sa matagal na kayo magkasama at isa pa nakatulong din sa inyo si incoming Governor Teng Mangudadato o talagang likas din sa inyo na umuunawa lalo-lalo na sa mga qualified leaders para maglingkod po dito sa inyong bayan at lalawigan? Yes po, si Gov, matagal na kami magkilala since nung tumakbo si Papa Pax ng regional governor ng ARM noon. So doon kami nagkakilala ni Gov dahil kasi nangangampanya siya. So nagkita kami sa Cagayan, so doon kami nag-meet. So kasi nagbitaw ako sa kanya ng salita, Gov, tutulungan ko si Papa Pax. So simula nun, pinakita ko talaga sa kanya na dumating ang election sa ARM. The whole province of Lanao del Sur, ako lang po ang hindi talaga bumaligtad dahil nakabitaw ng mga salita na tutulungan ko si Papa Pax. So, kasi may isa akong salita, nung dumating ang election, kahit ang aming governor ay pinuntahan na ako, si Bombet Adyong, pinuntahan na akong na auntie, pag tumulong ka na kay that time si Mujib Hataman dahil ikaw na lang ang natitira. So sabi ko, Gov, naka-pledge na ako ng support kay Papa Pax, hindi ako babaliktad. Kahit ano pang mangyari, kahit ako lang matira, hindi ako talaga babaliktad. So since noon, nakita ni Gov, dumating ang election, 95% landslide si Papa Pax. So doon nag-start ko ang friendship namin ni GovTech na hindi ko sila sinurrender kahit sino pa yung kalaban. So yun, nakita ko din sa Sultan Kudarat na maayos ang pamumuno. Tapos si Bay Mariam naging governor. Nakita ko din na talagang sentro sa tao, tulong sa tao at sa development. Sa palagay ninyo, kasi napansin din namin yung endorsement ninyo, napakalakas at mismo ang majority ng barangay dito sa bayan ng Matanog ay yung pag-i-endorse nyo sa ating Vice Mayor. Of course, ang mayor na kapatid ninyo, isang linyada na yan kasama ng mga councilor. Sa palagay po ninyo, ang bayan ng Matanog ay majority ay straight vote na mangyayari ngayong darating na Lunes, inshallah. Opo, si Vice Mayor, ang tumatakbong Vice Mayor ng Matanog, alam naman po natin na sila talaga ang naunang leader dito sa Matanog. Yung mga Makapeges, 12 years naging mayor ang uncle nila. So hanggang ngayon, yung legacy ni Bapakayan nandyan pa rin. So ang mga Makapeges talagang prominent family dito sa Matanog. Kaya hindi mo pwedeng i-underestimate yung kanyang mga supporter kasi nandyan pa rin yung mga supporter ng mga Makapeges. So malakas sila. So naniniwala ako na si Vice Mayor Makapeges ay mananalo, inshallah. Yung Doc Sandigan po from Sisinyos, Filipino Patrol ng Mindanao, at the same time Alsuara sa local po, at may YouTube din. Mayor, at napansin po namin na ilang dekada na po ay inyong pamilya at napakaganda po ng inyong mga nangyaring pag-receive doon sa inyong bayan. Kamusta po dito sa
incoming election, local election, May 12. Kamusta na po ang inyong kandidatura? Bayan ng Kapatagan. Sa ngayon po, maayos naman po ang aming election. Hindi naman po masyadong mainit yung aming kalagayan doon pagdating sa election. Kasi ang katunggali ko naman is second cousin ko lang din, uncle ko, pamangkin ko sa second cousin. So parang kung ano man ang sigalot, naayos din ng mga neutral na tao sa amin. So maayos naman, wala namang problema. May mga balita po kami sa bayan ng Polas kung saan po ito ay may mga kaguluhan na nangyayari. At isa na rin po sa na-interview ko si Brigadier General Ricky Bunayog na isa po sa sumasakop ng Lanao, ay mayroon siyang mga municipality na sakop at nangangamusta ako sa kanya. At ano po ang inyong overview dito sa inyong sinabi nyo na medyo peaceful dito po sa election na ito, butuan na ito, ay makabuto ba ang ating mga kababayan ng tama, lalong-lalo na kayo po ay nagserbisyo ng matagal na medyo maganda po ang inyong naging pamamalakad, Mayor? Nakikita ko naman na ang pagdating sa election, magiging maayos pa rin ang election kasi ang bibigyan natin ng privilege yung mga tao na pumili ng leader nila. So hopefully talagang lahat ng gustong bumoto ay makakaboto sa May 12. So yun ang kuwan naman natin kung sino yung pipiliin ng tao na yun ang mananaig, yung kung sino yung pipiliin ng tao. Yun ang gusto natin mangyari, na talagang ang mga tao ay mag-decide para sa kanilang leader. Hindi siguro yung nangyayari sa ibang munisipyo na declared na may mga hotspot. Yun. So iba naman siguro doon ang situation kasi masyadong sobrang pamumulitika doon. So sa amin naman, ako bilang isang mayor ng matagal ng panahon, inaayos ko naman yung aking leadership, yung aking pamumuno, ang pag-implement ng mga project at yung iba pang mga development at saka mga kabuhayan para sa tao, ay lalo nang matamaan kami ng baha, talagang na-reach namin sila. So inaayos natin. Pagdating ng panahon, mayroon pa rin hindi makontento, gustong ako samunin, wala pong problema dun kasi yung mga iba talaga na hindi masatisfied sa ating mga ginagawa. So welcome naman. Ito may challenger nga ako, so okay naman. At least nabigyan ng pagkakataon na sabi niya baka may dugo sa idagdag sa nagawa ko at gusto niya makompleto at hihigitan, so okay lang, welcome sila. Napakaganda po ninyo mga sagot, wala na ako itatanong, medyo maganda yun yung mga wala akong maririnig na doon sa inyong sinasabi, katulad po nung isba na sa ngayon ay Comelec control, yun ang katotohanan. Like Maguindanao del Sur, like Buluan in Dato din Sinsuat in control ng Comelec. At ilan po sa Comelec, si Atty. Mandlasang, si Atty. Mutya, na interview ko na rin, at iba pang mga Comelec, ay maraming salamat po sa inyong sagot sa akin from Sisinyos, Pilipino Patrón ng Mindanao. Baka may tatanong po si TV9. Okay, Mayora, magandang tanghali po. Dito sa bayan ng Matanog, bawat barangay, wala po ba tayong color category po? So meron naman kasi nga dito. Alimbawa, ikaw pula at saka green. So dalawa lang yung category ng color dito, green at pula. Hindi, I mean yung mga color na Sa Pisa Norte. Sa Pisa Norte po. Pisa Norte. Red spot ba? Kala ko Green sa spot? Politics. Or, wala akong nakikita dito na sa halimbawa sa security, pagdating ba sa meron bang coding? Ang alam ko dito green yata. So matiwasan, safe yung ating election. Wala yata kasi unopposed yung mayor. So kaya green. So wala naman, kami din sa Kapatagan green yung aming color sa pagdating sa security sa during election day.
Okay, salamat Mayora kasi bilang peaceful ang eleksyon natin at makaboto ang lahat ng mga botante natin papunta ng present number nila. So sir, Mensahe siguro, Mayor, sa lahat ng mamayan, siyempre sa bayan ng Kapatagan, and of course, dito sa umaasa na ang ating mahal na Governor Suharto Teng Mangunadato ay maisama, kasama na rin si Vice Governor Bayani at siyempre ang inyong kapatid at si Vice Mayor Macapigues at lahat ng mga board members at saka sa Alam niyo po, nakikiusap ako sa mga taga-Matanog na sana huwag kayong magkamali pagpili ng leader niyo dito sa Maguindanao del Norte. Alam niyo po, napaka-swerte niyo, ano niyo dito na si Governor Teng Mangunadato ay magiging sakop niya kayo or siya ang mamuno sa atin. Kasi nakita ko siya the only leader na merong puso talaga at pro-development siya. So, lahat na ng kailangan ng mamamayan at ang ating mga bayan ay talagang binibigyan niya na ng programa or mayroon na siyang mga plano. So, at least nakikita natin na mayroong patutunguhan ang kanyang pinapakita ngayon, pinapangampanya sa lahat na yung kanyang gagawin pag siyarin mo po ay may direksyon na. So, saan ba kayo pupunta? Yung sa may direksyon o doon sa walang direksyon? So, kung ako sa inyo, huwag kayong magkamali, iboto natin at sana ang piliin natin si Gov Teng. Bigyan natin ng chance para para maipakita niya kung ano, at magawa niya kung ano yung gusto niyang gawin dito sa Maguindanao del Norte. Inihiling ko po sa inyo na supportahan niyo siya kasi napakaswerte no. Sana nga kung bigyan kami ng pagkakataon na masuportahan din namin siya sa pagdating ng panahon sa Kapatagan or sa Lanao del Sur, inshallah. So, yun po. Sana sa Maguindanao del Norte ay boto natin si Gov Teng para po sa kinabukasan ng mga kabataan at sa mga susunod pang henerasyon na hindi sila mapariwara at may direksyon ang kanilang buhay. Lalo na sa health, sa edukasyon, sa livelihood ng mga ating mga magsasaka. So bibigyan niya ng pansin. Lalo na din sa Islam. Kanina nangako siya, nagagawa siya ng university, Islamic University dito sa Matanog at libreng ospital dito sa Matanog at mga health center. 30 days lang yun. Oo, at tatapusin niya yun sa December by 2026. So saan pa kayo maghahanap ng leader na meron na siyang direksyon para dito sa atin? So sana hindi kayo magkamali. Huwag niyong iboto yung tao dahil may sumulsol sa inyo. Kung anong inisip nyo makakabuti sa mga anak nyo in the future, yun ang iboto nyo. Kasi pagdating ng panahon, kayo lang din ang mga tao ang bubuo sa sarili nyo at hindi ibang tao, ang susol ng ibang tao. So kayo lang din ang limbawa na maging karamay ng mga anak nyo pagdating ng panahon. So sana hindi tayo magkamali na iba ang iboto natin at si Gov Teng ang piliin natin sa May 12, 2025, inshallah. Maraming salamat at congratulations po. Yan po si Honorable Mayor Raida Maglangit Bansil, ang punong bayan ng Kapatagan, lalawigan ng Lanao del Sur. Magandang hapon at sukran ang wasala. Maraming salamat.